Anak ni Raffy Tulfo, nagsorry na matapos gamitin ang EDSA bus lane at mahuli ng otoridad. Anak ni Senator Raffy Tulfo, todo hingi ng sorry matapos lumabag sa batas trapiko at gamitin ang EDSA bus lane. Ito ang buong istorya. Nagsorry na ang anak ni Senator Raffy Tulfo matapos nitong lumabag sa batas trapiko nang dumaan ito sa EDSA bus lane. Nitong araw ng Martes kasi nang ibinunyag ng senador ng personal na nabigyan ng violation ang kanyang anak na si Quezon City 2nd District Representative Ralph Wendell Tulfo sa pag-violate nito sa batas trapiko matapos na maispatan ang convoy nitong dumaan sa EDSA busway. Inihayag ng senador mismo na pinagalitan niya ang anak sa ginawa nito at humingi naman ito ng patawad, saad ni Senator Raffy Tulfo. Pinagalitan ko at nagsorry siya sa akin. Ang sabi ko, mag-apologize ka sa lahat, and that's it. Kaya naman agad na naglabas ngayon ng public apology ang anak nito sa pahayag nito. Lubos po akong humihingi ng paumanhin sa publiko, lalo na sa mga naapektuhan at naabala sa insidente kamakailan. Kaugnay sa pagdaan ng aking sasakyan sa EDSA bus lane. Nais ko lamang pong linawin na walang naganap na pagbanggit o paggamit ng pangalan ng sinumang nasa posisyon. Wala rin pong nangyaring anumang pang-aabuso sa otoridad para makalusot o mapawalang sala sa insidenteng ito. Sa halip, tinanggap po namin ang tiket at ang aming pagkakamali ng walang pag-aalinlangan. Nabayaran na rin po ang mga kaukulang multa at sasailalim sa kinakailangang seminar upang higit na maunawaan at maipaalala ang umiiral na batas trapiko. Muli, taos puso po akong humihingi ng inyong paumanhin at pangunawa. Nangangako po akong gagawin ko ang lahat ng hakbang upang maiwasan ang ganitong uri ng pagkakamali sa hinaharap. Maraming salamat po. Nilinaw naman ng senador na ang natikitang sasakyan ay ang convoy na sasakyan ng kanyang anak. Pagkakaalam umano niya ay nagmamadali ang anak niya at tila pumasok umano ang driver nito noon sa bus stop. Inadmit naman daw ng anak niya ang kamali ang nagawa at hindi naman ito nagsinungaling at nagsorry kaagad. Sa dagdag na pahayag ng senador. So wala akong nakikitang problema doon as long as hindi siya tumakas, hindi siya gumamit ng plakang 8 which is karapatan niyang gumamit pero hindi siya gumamit. Doon pa lang nagpapakitang hindi siya abusado. Matatandang ayon sa unang ulat ng Department of Transportation Special Action and Intelligence Committee for Transportation na merong hindi otorisadong sasakyan na dumaan sa EDSA busway na naiuugnay umano sa isang lawmaker nitong nagdaang araw. Kaya naman paulit-ulit na pinapaalala ng DOTR na ang nararapat lamang na gumamit ng EDSA busway ay ang mga otorisadong sasakyan lamang na may permit na dumaan dito. Kabilang na rito ang on-duty ng mga ambulansya, fire trucks at sasakyan ng Philippine National Police. Otorisado ring dumaan sa EDSA bus lane ang sasakyan ng Presidente at Vice Presidente, Senate President, Speaker of the House of Representatives, Chief Justice of the Supreme Court ng bansa. Ang mahuhuling hindi otorisadong sasakyan na dumaan sa EDSA busway ay magkakaroon ng multang 5,000 pesos hanggang 30,000 pesos. Samantalang saludo naman ang mga taga-suporta ng senador sa ginawang aksyon niya upang pangaralan ang anak niya matapos nitong masita dahil na sa paglabag sa batas trapiko. Patunay lamang daw ito na walang pinapaboran ang senador maging ang anak nitong lumabag sa batas. Hirit pa ng ilan na sana ay ganito rin ang gawin ng ibang nakaupo, ang hindi pagtakpa ng anumang kamali ang nagawa laban na sa batas. Ano ang masasabi niyo sa paghingi ng sorry ngayon ng anak ni Raffy Tulfo matapos nitong masita sa paglabag sa batas trapiko? Just comment below.